Good morning mga kahuntahan. Ayan, papunta tayo sa ating pangalawang pasyente. So, second assignment natin. Itong second assignment natin galing sa third agency. Yung pinuntahan natin kahapon ay galing sa first agency. So, broken schedule pa rin tayo. Kaya tara, samahan nyo ako dahil maganda tong area na pupuntahan natin, mga kahuntahan. Malapit-lapit din sa dagat ito, pero medyo malayo yung biyahe. Pero malapit-lapit na sa dagat. Okay guys, nakababa na tayo ng bus. Sasakay tayo ng L-train papunta sa Broadway Junction. Kaya syempre as usual, bababa na naman tayo sa tunnel. Antay na yung train. Okay guys, nandito na tayo sa Broadway Junction. Tatransfer naman tayo ng A-train. Dati dito rin tayo sumakasakay ng J-train papuntang Jamaica. Bali ngayon A-train naman ang sasakyan natin. Kung mapapansin nyo kanina, yung L-train na kinuha natin, wala masyadong sakay. Yung papunta dito sa Broadway Junction, galing ng Ridgewood. Pero ngayon, nakita nyo dito sa Broadway Junction, ang dami ng ang daming tao. Baka papunta naman yan ng Manhattan. Tayo naman papunta sa kabilang side. Bali yung pupuntahan natin, ano na yun, dulo. Dulo siya ng Brooklyn. Alam ko sa corporation ng Brooklyn pero dulo na siya. Malapit na siya sa dagat, malapit sa beach. Sana dumating kaagad yung A-train para hindi tayo malate. Dahil hindi natin alam kung gano'ng kalayo yung biyahe.
minsan sinasabi naman sa Google, ang problema, minsan may mga bagay kung hindi inaasahan na po pwede mangyari. So minsan binabago nila yung ruta ng tren, o kaya minsan hindi sila humihinto dun sa istasyon na bababaan mo, no? Kailangan mo mag-transfer ng bus. So grabe dagsagan tao, ang dami. So ayan guys, yan yung mga panganib na hinaharap natin kapag tayo nagko-commute, no? Papunta sa trabaho at saka papauwi. Napakaraming krimen ang nangyayari sa subway. Kaya mas prefer talaga natin ang mag-live-in or stay-in trabaho. Dahil hindi natin alam kung ano po pwede mangyari sa atin pagka tayo nagko-commute. Mahirap. Kasi hindi natin alam guys kung kailan tayo makaka-encounter ng ganyan. No, napakarami nangyayari dito. Minsan nakaupo ka lang sa subway, bigla may lalapit sa'yo. No, paghinto sa train station, bubukas yung pintuan ng train. Bigla na lang may manlalaslas ng muka o mananaksak, sabay takbo, papalabas ng train. Syempre kung may tama ka na, hindi po na mahahabol yung sumaksak sa'yo. Although marami namang pulis na nagkalat, pero kulang pa rin, no? Hindi pa rin nila kayang habulin yung mga gumagawa ng krimen. Ang kadalasang insidente dito, yung bigla na lang may magtutulak sa'yo habang nag-aabang ka ng train, ano? Tutulak ka doon sa rilis pagka paparating na yung train. Napakarami ring insidente rito ng pag-hold up. No, buti kung kukunin lang sa iyo yung gamit mo o yung wallet mo. Minsan kahit ibinigay mo na, sasaksakin ka pa. O kaya gugulpihin ka pa. Usually dito pag ganun mga hold up, grupo gumagawa, hindi lang isang tao. Ayan guys, nakababa na tayo sa train, no? Ito palang assignment natin. Nasa isla. No? Kaya kung mapapansin nyo, dumaan tayo, no? Dumaan tayo sa sa tulay na bakal para makapunta tayo dito sa isla. Grabe, ang layo.
Tsaka makapalang ano rito, makapalang hamog, makapalang fog. Saan pa tayo lalabas? Naliligaw yata tayo. Hanapin muna natin yung labasan. First time ko kasi rito mga kauntahan. Yan mga kauntahan, dito na tayo, nakalabas na tayo. Kapal ng fog. No? Yan, hahanapin na natin yung address ng ating pasyente. No? Update ko kayo ulit. No? Hanapin muna natin yung address para hindi tayo mahalate. Ayan mga kauntahan, hinahanap na natin yung address, no? Maganda tong area ng pasyente. Community siya, gated community. Pati bahay dito magaganda. Maganda yung area niya. Yun nga lang, napakalayo. Dahil nga isla. Yung kakaliwa tayo doon sa kanto na yun. Ganda na area. Talaki ng bahay, mga kauntahan. Turn left onto Ocean Avenue South. So, maganda sana kung makuha natin tong live-in permanent case. Ang ganda ng community. Sana okay yung pasyente. Sana madaling alagaan. Sana mabait din yung pamilya. Okay guys, nakita na natin yung address ng pasyente. At masyado pa tayo maaga. Wala pa sumasagot sa pintuan nila. O kaya hantay-hantay muna tayo ng konti, although napakalamig. Pero okay lang. Ang ganda ng area. Bira, grabe. Ganda niya. Ang lalaki ng bahay. Ayan, makikita nyo naman. Ayan, hantay muna tayo. Ayan yung tren na sinakyan natin. Ayan, papalik na ng Manhattan yan. So, hantay lang tayo, mga kauntahan. Siguro punta tayo doon mga 10 minutes before yung shift natin. Years later. Okay guys, hindi natin natapos yung oras natin. Supposed to be dapat hanggang ano tayo alas 8 ng gabi. Pero alas 3 tinawagan tayo ng agency. At pinaka-clock out na tayo. Medyo hindi okay yung experience natin dito sa pasyente natin. Pero pinagdasal naman natin, sana mag-okay, pero siguro talagang hindi para sa atin. Kaya papauwi na tayo ng Ridgewood. Dito tayo ngayon sa platform. Magabang tayo ng train. Magkwentuhan ulit tayo mamaya. Alright guys, ayan, bahay na tayo. Apartment na tayo. Mag-init muna tayo ng tubig para tayo makapagkape bago tayo magkwentuhan. Ayan, kumusta ba kayo? Salamat sa pagsama nyo sa akin kanina sa trabaho. Ano pa masasabi ko? Bali, itong ano natin,
pinanggalingan natin ngayon, ano to, pangalawang pasyente natin. Second case to na inassign sa atin noong pangatlong agency. Dapat ang ano natin ngayon, ang trabaho natin ay simula alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Pero sabi ko nga sa inyo, no, gaya ng sabi ko kanina, alas 3 pa lang tumawag na agency sa atin. Pinag-blackout na tayo. Sabi daw nung anak ng pasyente, kung di tayo papasok bukas tsaka sa linggo, ay mas mabuti pa mag-out na lang tayo. Kasi dapat 3 araw na sunod-sunod na trabaho. Ang naging problema, syempre wala naman tayong assessment sa pasyente, hindi pa naman natin siya nakikita, no, bago natin tanggapin yung case. Ang sabi lang sa atin is bedridden yung pasyente. Given na bedridden, walang record yung agency natin kung anong klase ba yung pasyente, no? Kung ano ba yung build niya, no? Kung gaano siyang kalaki, kung gaano siya kabigat. Ayun, sa madalit sabi, pagdating natin doon sa case kanina, ang laki pala ng pasyente. Mas malaki siya kaysa doon sa huli natin naging pasyente, si Marty. Si Marty malaki na eh. Si Marty, ang height niya nasa 6'2", almost 6'3", 6'2 and a half, mga ganun, almost 6'3". Tapos ang weight ni Marty, yung timbang niya, mahigit 200 pounds. Pero si Marty, kahit pa paano, nakakakilo siya, nakakagalaw, no? Naalalayan sa pagdalakad, no? Bago siya sumakabilang buhay. Pero itong pasyente natin kanina, grabe, ang laki niyang tao, siguro almost 6'4", parang parang hanggang hindi naman pusod, parang hanggang dibdib na lang ako, sobrang laki niya, mga kauntahan. Tapos ang ang bigat niya, grabe rin. Ang naging challenge sa atin is bedridden siya. Tapos hindi na siya umaalis dun sa kama. Kaya lahat ng gagawin natin ay nasa kama, no? Yung pagpapalit ng diaper, yung pagpapaligo sa kanya, pagpapakain sa kanya, lahat yung sa kama natin gagawin. Yung pagpapalit ng diaper tsaka ng bedsheet, since nga na hindi siya maiaalis sa kama, maliban na lang kung gagamitan siya nung tinatawag naming hoist or Hoyer lift, no? Para siyang jack. Sasabit mo yung pasyente doon, tsaka mo siya i-jack para maiangat mo siya. Ang problema, pagka ginagalaw yung pasyente, humisigaw siya. Sabi niya, nasasaktan ako, sabi niya ganun. Sabi sa akin ng anak, natural lang na nasasaktan yung matanda. Kasi bihira siyang gumalaw. Kumbaga very, stiff. Nanigas na yung mga katawan niya. No? Kaya ang mahirap yung case. Sabi ko nga, kahit ako may Hoyer lift kayo, sabi ko, ilang tao gumagawa? Ang sabi nung anak sa atin, pagka hino-Hoyer lift yung matanda, ang gumagawa niyan, yung caregiver, tsaka yung asawa ng anak niya, yung asawa ng anak niyang babae. So, dalawa sila. Kanina, mag-isa lang tayo. Hindi natin kakayanin. Masisira yung likod natin. May tama na nga yung likod natin eh. Diba? Baka mamaya lalo lumala. Pagka nagkataon, mas malaki-laking problema. Pero ganun pa man, no, nagawa natin ang paraan, napapalitan siya ng diaper, malinisan siya, mapakain siya. Lahat ng po pwede natin gawin. No, nagawa naman natin. Pero pagkatapos nung mga task na dapat natin gawin, ang dami pang inutos ng anak, no? Pagawa mo to sa tatay ko, yung mga puzzles daw. Sabi ko, okay, sige, gagawin natin yan.
Tapos ano pa ba, pina-therapy niya sa akin sa kama. Hiningan ko siya ng ng PT order. Siyempre, para alam natin kung anong klase exercise ang gagawin natin doon sa matanda. Hindi naman po pwede basta sumigi lang tayo ng sumigi nang hindi natin nababasa yung yung order ng kanyang physical therapist o ng doktor. Nasabi sa akin, hindi, basta i-exercise mo lang. Sabi ko, gustuhin ko man, di ba? Gustuhin ko man. Hindi ako allowed ng agency. Maraming restrictions ang agency. Hindi katulad na pagka privately hired ka, pagka sinabi ng pamilya sa'yo na, oh Michael, gawin mo to sa tatay ko, ikaw nang bahala. Ay, magagawa natin yun. Hindi naman tayo under agency. Dito under agency tayo. So marami tayong mga bagay na hindi po pwedeng gawin na ginagawa natin dati. So humingi ako ng black and white sa kanya, doon sa anak. Sabi ko, meron baka akong PT order? Wala. I-exercise mo lang. First time ko umamit yung pasyente, hindi ko alam kung anong klaseng exercise ginagawa nila kasi every time na i-move ko yung kamay ng pasyente, sisigaw yung pasyente. Aray, stop hurting me. Diba? Tapos ang dami pang camera doon sa loob ng kwarto ng matanda, ng pasyente. Mamaya akala nung anak, sinasaktan natin yung tatay niya. So, pero ganoon pa man, kung ano yung magagawa natin, sige, close open, ganyan. Tapos mga, mild exercises, yung pinagawa natin sa kanya. No? Pagkatapos noon, tinatawagan ako ng anak. Siguro yung anak lagi nakabantay doon sa CCTV ng tatay niya. Sabi sa akin, ipatapon mo yung bola. Meron siyang parang bola na dumidikit, parang may velcro. Dumidikit siya doon sa bilog na hawak. Nahawakan. Sabi, ipabato mo sa kanya yan. Sabi ka ako ng tatay mo, pagod ka ako siya, mamaya na raw ka ako. Hindi, kailangan gawin niya yan, ngayong maghapon. No, kailangan nandiyan yung attention niya. Kasi pagka raw wala activity yung matanda, mamumuyat daw mamayang gabi. Ang sa akin yung pamumuyat, normal yun. Diba? Kung namumuyat yung tatay mo, di kumuha ka pa na isang ida mag-aalaga sa tatay mo sa gabi kung ayaw mo maabala. Diba? Wala tayong magagawa. Matanda na yung pasyente natin Kumbaga nagsa-sundowning na yan Very confused na rin siya sa oras. Hindi niya alam kung anong oras. No? Hindi niya alam kung anong petsa na. No? At lang usually mga ganyang may dementia. No, talagang ganoon. Sa umaga tulog yan, tapos sa gabi sila gising. Parang yung mga naging pasyente natin dati. Diba? Tagal na natin sa ganitong larangan. So, kabisado na natin. Na-explain ko doon sa anak niya na hindi natin po pwedeng pwersahin yung tatay mo pag-aayo. Kasi patient's right yan Diba? At yun yung protocol namin sa agency. Sabi sa akin, hindi, kasi kailangan talaga, maging active siya, ganyan. Gustuhin mga kako natin maging active yung tatay mo. Kung physically, hindi na siya po pwede. Hindi niya kaya. Paano magagawa natin? Diba? Ginagawa ko, dinadaldal ko lang yung matanda. Actually, yung matanda, masarap kausap, pabait naman. No? Mabait yung matanda, kahit na medyo makakalimutan siya, meron siyang dementia. No, pero mabait siya, alam mo, long-term memory niya. No, kung nagkwento sa akin naging buhay niya, naging trabaho niya dati, masarap siya kakwentuhan. No, pero ang naging problema lang talaga yung bigat niya. Tsaka nga yung mga ipinipilit na ipagawa sa atin ng anak. So, ginawa ko, tinawagan ko yung coordinator natin. Sabi ko to sa coordinator natin, sabi ko, pasensya ka na ako. Tatapusin ko yung shift ko ngayon hanggang alas 8 ng gabi, pero kako bukas, hindi ko na kakayanin. Sabi niya sa akin, bakit? Sabi ko, hindi niyo ako sinabi na ganito pala ako kalaki yung pasyente. No? Na ang bigat niya pala. Ay, sinabi naman sa'yo na bedbound yan, bedridden. O, sinabi niyo bedridden. Pero hindi niyo sinabi kung gaano kalaki yung pasyente para mas napaghandaan. No? Dahil kung tutusin yung trabaho, no, yung pagbiling lang sa pasyente, pandalawang tao, mga kahuntahan. Kasi isa kailangang humawak. Diba? Pagka itinula ko yan, kailangan may hahawak doon sa kabila. No? Para malinisan ko talaga ng maayos. Yan problema, ikaw na nag-aangat ng pinaka-draw sheet niya. Itutulak mo ganyan. Tapos isisiksik mo yung diaper doon sa ilalim. Tapos lilinisan mo.
Habang nakahawa ka, yung timbang niya halos sabi na doble ng timbang ko. Di ba? Napakabigat, dead weight talaga. Walang kapwersa-pwersa yung katawan ng matanda. Kaya napakahirap ng sitwasyon natin kanina. So, nung itinawag ko, sabi ng coordinator, wala naman tayong magagawa. Kasi tawag dito, yun lang ang allowed sa kanila. Yun ang ibinibigay sa kanila ng insurance, yung oras. No? Pagka kumuha sila ng dalawang caregiver, 2 araw lang makocover sa kanila. Noting 10 hours yung mga caregiver. Pero sa totoo lang, talaga hindi kakayanin ng isang tao lang. Kasi sa mga tuwid, sinabi natin sa coordinator. Sabi niya, sige, tingnan ko paano magagawa. Yun nga, hanggang sa umabot yung alas 3, na tumawag sa atin yung coordinator natin. Ang sabi sa atin, sige Michael, mag-out ka na. Kasi sabi nung anak, kung hindi ka papasok bukas saka sa linggo, huwag ka na magtagal dyan. Di ba? Umalis ka na. Ay, sabi ko, okay. Ayun, so umalis na tayo. Tinawagan natin yung anak sa telepono. Ang sabi natin na pasensya na. Siyempre, hindi tayo ng pasensya. Kasi talaga hindi natin kaya trabaho. No, hindi naman sa hindi kaya trabaho, pero hindi natin kaya yung bigat ng tatay niya. Diba? Ang nangyari, binabaan tayo ng telepono. Pero ganoon pa man, wala naman tayong magagawa ng mga trabaho. At the same time, ayan, hanggang buo pa yung baon natin na tinapay, hindi natin nakain kanina. Wala tayo oras kumain, lalo sa dami ng utos. Na ultimo yung oras ng pagkain mo, hindi mo na magawa. Kaya magkakape tayo at kakainin natin yung tinapay, tapos magsasayang na tayo dahil uuwi si Bogart. At tingnan natin kung ano yung mga susunod na kabanata. Tingnan natin. Siguro yung trabaho na to talaga hindi para sa atin. Update ko ulit kayo mga kahuntahan. At maraming salamat sa pagsama nyo sa akin dito sa ating pangalawang assignment. Yun nga, medyo sumablay. Ayan. So magkita-kita tayo sa susunod na vlog. Kumakaway mula sa NY. God bless. Bye-bye.